Ang aking dating asawa ay iginigiit na dumalo ako sa kanyang kasal upang magkaayos, ngunit pinag-usapan niya kung gaano kakilakilabot ang aming kasal. Ang nobyo ay umalis at ngayon sinasabi ng lahat na kasalanan ko ito. 2 araw na ang nakalilipas dumalo ako sa kasal ng aking dating asawa na nakansela, at lahat ay naniniwala na ito ay medyo kasalanan ko. Ang aking dating asawa na si Taylor, 29F, at ako, 30M, ay nagsama-sama ilang taon pagkatapos naming magtapos. Kami ay nag-intern sa parehong lugar at naging magkaibigan sa ganitong paraan. Siya ay maganda at nakakatawa kaya't niyaya ko siyang lumabas at kami ay nagkaroon ng relasyon sa loob ng 2 taon. Sinimulan ni Taylor na magpahiwatig na gusto niyang magpakasal. Ako ay nasa edad na mga 24 noong panahong iyon, kaya't hindi pa ako handa magpakasal, ngunit siya ay nagsimulang mainip at ako'y nag-propose sa kanya dahil sa kanyang pagpipressure. Kasalanan ko yon, hindi ko dapat sumuko, ngunit hindi ko ito masyadong naisip. Ako'y bata at nagkamali. Gayunpaman, nagpakasal kami at pagkatapos ay nagsimulang lumala ang mga bagay dahil ilang buwan lamang pagkatapos ng aming kasal, siya ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Ako ay okay sa pagpapakasal, ngunit ang ideya ng pagkakaroon ng mga anak sa edad na 24 ay nakakatakot sa akin. Bukod dito, hindi pa kami financially stable upang magkaroon ng mga anak. Ako ay nagsisimula pa lamang at kayang magbigay ng magandang pamumuhay para sa aming dalawa, ngunit ang pagkakaroon ng mga anak ay magiging masyadong mabigat para sa amin. Hindi talaga masipag si Taylor, madalas siyang nagpapalit ng trabaho dahil siya ay masyadong relaxed at hindi ito pinahahalagahan ng kanyang mga employer. Kahit na somehow may pagpasa na lang ang aspetong pinansyal, hindi pa rin ako mental na handa upang maging ama dahil nararamdaman kong bata pa ako at hindi sapat ang pagiging responsible para sa pagkakaroon ng mga anak. Hindi ko naramdaman na tama ang panahon para sa amin at sinubukan kong ipaliwanag iyon sa kanya ng ilang beses. Ngunit hindi siya tumitigil sa pagbanggit nito at ipinipilit na kung magkakaroon kami ng baby, maaayos ang lahat at mawawala ang lahat ng aking mga alalahanin. Matututo akong maging ama at palaging maaari kaming manghiram ng pera sa aming mga magulang at ibabalik ito sa kalaunan. Sinabi niya na handa na siyang maging ina at ayaw na niyang maghintay hanggang siya ay nasa huli niyang 20 dahil ito di umano ang rurok ng kanyang kabataan at mga taon ng panganganak at gusto niyang sulitin ito. Hindi ako sumang-ayon doon at nagdulot ito ng maraming away na lalo pang lumala sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng halos 2 taon, naghiwalay kami. Gusto niya ng isang bagay na hindi ko pa handa, marahil kailanman, at ayaw kong bigyan siya ng maling pag-asa sa pamamagitan ng pananatili sa kanya at pagsasayang ng kanyang oras. Kaya't nag-file ako ng diborsyo pagkatapos ng isang partikular na masamang away kung saan sinabi niya na sana hindi na niya ako pinakasalan at natagpuan kong sarili kong iniisip din yon. Maliwanag na hindi kami tama para sa isa't isa at ang diborsyo ang tanging paraan. Ngunit siya ay nahirapang tanggapin ang diborsyo at halos hindi mapakalma noong siya ay pinagsilbihan ng mga papeles. Ako ay lumipat na at nakatira kasama ang isang kaibigan noong nag-file ako ng diborsyo. At tinawagan niya ako at umiyak ng ilang oras, nagmamakaawa na balikan ko siya at kanselahin ang mga proseso noong araw na yon. Ito ay napakahirap para sa akin at isang mahirap na desisyon na gawin, ngunit kailangan kong magpakatatag sa aking desisyon dahil alam kong kung babawin ko ito, pagsisisihan ko ito. Hindi ito madali, ngunit kinailangan kong ipagpatuloy ang diborsyo dahil ang 2 taon na kasal ako sa kanya ay halos impyerno para sa akin at ayaw kong bumalik sa buhay na iyon muli. Hindi niya kinontra ang diborsyo pagkatapos ng aming pag-uusap noong araw na iyon at hindi na kami nag-usap pagkatapos hanggang sa lumabas ang mga negosasyon para sa settlement at division of property. Siya at ang kanyang abogado ay napakalupit at ang diborsyo ay naging masama, ngunit sa kabutihang palad hindi ako nawalan ng marami. Ngunit nagsimula akong magalit sa kanya sa panahon ng mga proseso dahil siya, ang kanyang abogado ay ginagawa ang lahat upang ipakita akong masama nang ako ay naging mabuti sa kanya, sa kabila ng kanyang kakaibang pag-ugali at pangangailangan na gawin ko ang mga bagay na hindi ko nais. Pagkatapos na ma-finalize ang aming diborsyo, hindi ko na siya muling kinausap at binablock ko siya sa lahat ng platform. Sinabi ko rin sa lahat ng aming mga kaibigan na hindi ko nais na marinig mula sa kanya o tungkol sa kanya dahil galit ako sa kanya. Iyon ay halos 3 o 4 na taon na ang nakalilipas
At hindi kami nag-usap ng matagal hanggang sa siya ay nag-contact sa akin ilang buwan na ang nakalilipas upang imbitahan ako sa kanyang kasal. Kinausap niya ako ng personal pagkatapos niyang ipadala ang imbitasyon at nagpadala ng email na sinasabing nais niyang magkaayos kami sa kanyang kasal at makipagkasundo dahil pinagsisisihan niya ang paraan ng aming paghihiwalay. Sa kanyang email, sinabi niya na matagal niya akong kinamuhian pagkatapos ng aming diborsyo, ngunit ngayon na siya ay nakamove on na, gusto niyang ayusin ang lahat sa akin dahil alam niya na ang diborsyo ay naging partikular na mahirap para sa akin dahil siya, ang kanyang abogado ay hindi talaga nagpakita ng awa. Gusto niyang ayusin ang mga bagay sa akin at nais niyang gawin ito sa kanyang kasal upang makapagsimula siya ng bagong paglalakbay ng may malinis na konsensya. Sa una hindi ako sumagot sa email na yon dahil nag-aalangan pa rin ako kung gusto ko bang makipag-ugnayan muli kay Taylor o hindi. Ngunit ilang linggo pagkatapos ng unang email, nagpadala siya ng isa pa na sinasabing gusto niyang makipagkita at ayusin ang lahat sa akin dahil ayaw na niyang bitbitin ito sa kanyang konsensya. Hiniling niya na dumalo ako sa seremonya at naroon para sa kanya dahil bago kami nagpakasal, magkaibigan kami at iyon ang nagpakonsidera sa akin. Kaya't pumayag akong dumalo sa kanyang kasal. Sa tingin ko talaga iyon ay sobrang tanga ko, ngunit ang kanyang pangalawang email ay talagang mula sa puso at hindi ko kayang tanggihan. Bina-unblock ko siya sa social media at kami ay okay, nag-uusap kami hanggang sa araw ng kanyang kasal. Sa araw ng kaganapan, dumating ako sa lugar at nagulat ako na makita ang eksaktong mga ayos tulad ng sa aming kasal. Ito ay medyo nakakabagabag, ngunit hindi ko masyadong inisip ito. Kahit na nakakaramdam ako ng deja vu dahil sa kung gaano kahalintulad ang lahat sa aming kasal. Inisip ko na marahil ayaw niya lamang gumawa ng dagdag na pagsisikap upang gawing iba ito mula sa kanyang unang kasal at pinili na lang kung ano ang gusto niya at pinilit kong paniwalaan na wala itong kinalaman sa akin. Pagkatapos, nang nasa loob na ako, naupo ako at pagkatapos ng ilang sandali ay oras na upang si Taylor ay maglakad sa pasilyo. Lahat ng naroon ay nagulat na makita ako doon at napagtanto kong hindi nila inaasahan na talaga akong dadalo. Sa huli nalaman ko na karamihan sa kanila ay hindi alam na iimbitahan ako, kasama na ang nobyo, isang bagay na nalaman ko ng mas huli kaysa sa dapat. Anyway, naglakad si Taylor sa pasilyo at nakarating sa altar at lahat ng mata ay nasa kanya at hindi sa akin na isang ginhawa. Nang oras na para sa mga panata, ang kanyang nobyo ang nauna at ito ay maganda, naramdaman ko na talagang mahal niya siya. Pagkatapos ay nagsimula ng magkaproblema nang si Taylor ay nagsimulang magsalita, dahil lumabas na ito ang kanyang malaking plano. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kapayapaan o sa paggawa ng mga bagay na tama sa akin, dahil ang kanyang mga panata ay lahat tungkol sa akin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang kanyang unang kasal at sinabi na siya ay masaya na ang kanyang pangalawang kasal ay hindi magiging ganoon kasama dahil siya ay kasama na ngayon ng isang mas mabuting lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi ng ilang bagay pa upang insultuhin ako at pagkatapos noon, uro pa niya ako at kumaway na parang gumagawa siya ng stand-up routine. Ito ay ridiculous at nakakabaliw, ngunit ako ay nanatiling nakaupo sa aking lugar dahil ako ay nasa estado ng shock. Ang nagpabalik sa akin sa aking katinuan ay nang sinabi ng kanyang nobyo na nakita na niya ang sapat at maliwanag sa kanya na si Taylor ay hindi pa talaga nakamove on sa akin. Siya ay mukhang labis na nalungkot at hindi ko maiwasang maawa sa lalaki dahil ito dapat ang araw upang ipagdiwang ang kanilang relasyon at gayunpaman, si Taylor ay naroon na nagsasalita tungkol sa akin sa kanyang mga panata. Ang kanyang nobyo ay nagbigay ng kanyang salita at lumayo mula sa altar at si Taylor ay sinubukan siyang habulin kahit na mahirap ito dahil sa bigat ng kanyang suot na damit. Pagkatapos noon, ito ay kaguluhan at walang nakakaalam kung ano ang gagawin dahil ang nobya at nobyo ay umalis. Sinubukan kong umalis at nakarating sa aking kotse sa paradahan bago ako mapalibutan ng aking mga dating biyenan. Kinausap nila ako at tinanong kung bakit ako dumalo, kaya sinabi ko sa kanila na si Taylor ang nag-imbita sa akin at hindi ko talaga alam na gagawin niya ito. Sinabi nila sa akin na, kahit na anuman ang nangyari, hindi ko dapat dumalo dahil ito ay dapat kasal ng aking dating asawa at ang sinumang may kaunting common sense ay alam na hindi dapat pumunta. Hindi ko inisip na ito ay patas na kanilang isinisisi sa akin dahil ginawa ko lang kung ano ang hiningi niya.
Siya ang partikular na humiling sa akin na dumalo sa kanyang kasal at iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ito para sa kapayapaan. Ipinakita ko pa ang mga 2 email sa kanyang mga magulang, umaasa na maipapakita nito sa kanila na ito ay kasalanan niya at hindi akin. Ngunit sinabi nila na alam ko na raw na si Taylor ay may nararamdaman pa sa akin, kahit na noong panahon ng aming diborsyo at naging mahirap para sa kanya na mag-move on. Hindi ko alam na sa pagtugon sa kanyang imbitasyon at pagkatapos ay pakikipag-usap sa kanya, ay nailihis ko siya mula sa kanyang relasyon. At ito ang dahilan kung bakit siya lumihis sa araw na yon at ngayon ang kanyang kasal ay nasira dahil sa akin. Naisip ko na ito ay isang kabaliwan na ako ay kanilang sinisisi para dito, kaya agad akong pumasok sa aking kotse at umuwi. Pagkatapos ay nalaman ko na ang kasal ay kailangang makansela dahil ang kanyang nobyo ay hindi na handang magpakasal sa kanya. Isang kaibigan namin ang nagsabi na hindi raw sinabi ni Taylor sa kanyang nobyo na iniimbita niya ako, kaya siya ay lubos na nagulat nang makita niya ako sa mga bisita. Hindi nila alam ang masyadong maraming detalye tungkol sa nangyari pagkatapos, ngunit alam nila na ang kanilang mga pamilya ay nagkaroon ng malaking argumento at ang nobyo at ang kanyang mga magulang ay umalis dahil inisip nila na si Taylor ay hindi pa talaga naka-move on sa akin at pinilit ang kasal na ito dahil gusto niyang magselos ako na kung bakit niya ako inimbita at piniling magsalita tungkol sa akin sa panahon ng seremonya dahil gusto niyang masaktan ako at pagsisihan ang pag-iwan sa kanya. Sa totoo lang, ang teoryang iyon ay mayroong maraming katuturan at sigurado akong iyon ang nangyari dahil kung siya ay talagang naka-move on na sa akin, hindi niya sana inalagaan kung nandyan ako o hindi. Si Taylor ay nagpumilit na sinabi lang niya ang mga iyon dahil nakita niya ako na nakaupo doon at ang kanyang plano ay ipahiya ako at pagkatapos ay magpatuloy sa pagsasalita tungkol sa kung gaano siya kasaya sa kanyang bagong lalaki ngayon upang makita ng lahat kung gaano siya kalampasan na sa akin. Sa tingin ko ito ay isang kakilakilabot na ideya mula sa kanya, at hindi ko talaga pinaniniwalaan ang kanyang sinabi sa kanyang depensa. Kung talagang siya ay naka-move on na, hindi niya mararamdaman ang pangangailangan na magsalita tungkol sa akin o ipakita sa sinuman na siya ay lampas na sa akin. Hindi lang niya ito alagaan. Nakakalungkot na ang kanyang kasal ay nasira, ngunit ang mas nakakalungkot ay ang aming mga kaibigan ay sinisisi ako para dito. Sila ay naniniwala na dapat ko lang tinanggihan ang kanyang imbitasyon at binablock siya dahil lagi ko raw alam na mayroon siyang nararamdaman para sa akin at sumasang-ayon sila sa mga magulang ni Taylor na ang aking paglahok sa kanyang buhay muli ay ang nag-distract sa kanya at ito ang dahilan kung bakit siya nabaliw at isinulat ang tanga-tangang talumpati na yon na nagruin sa kanyang kasal. Lahat sila ay sinisisi ako para sa nangyari at naniniwala na hindi ako dapat nagpakita. Kahit na sinabi ko sa kanila na siya ang nag-imbita sa akin at humiling na dumalo upang magkaayos kami. Update 1. Isang linggo na ang lumipas mula noong kasal at tumigil na ako sa pakikipag-usap sa lahat ng aming mga kaibigan. Sa tingin ko hindi patas na sinisisi nila ako at pinaparamdam sa akin na ako ang may kasalanan sa nangyari sa kasal dahil hindi naman ako ang may kasalanan. Karamihan sa inyo ay sumang-ayon sa seksyon ng mga komento na wala akong kinalaman sa nangyari at bihira akong makipag-usap sa kanya sa mga buwan bago ang kasal. Hindi ko alam na mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa akin at kahit na alam ko, hindi ko maaring mahulaan ang talumpati na kanyang gagawin sa panahon ng kanyang mga panata at gawin itong lahat tungkol sa akin. Sa totoo lang, sa tingin ko kung anuman ang nangyari ay para sa kabutihan. Sa ganitong paraan, walang inosenteng tao ang masasaktan dahil lang gusto ni Taylor ipakita na naka-move on na siya sa akin. Nalulungkot ako dahil ang aming mga kaibigan ay hindi na sa aking panig dito dahil pakiramdam ko ito ay lubos na hindi patas, ang sisi ay lubos na maling nakadirekta, ngunit ito ay nangyari na dati at hindi ko masasabing ako ay nagulat dahil lagi kong alam na kung dumating ang panahon, sila ay tiyak na pipiliin si Taylor kaysa sa akin. Kahit noong panahon ng diborsyo, ito ay si Taylor at ang kanyang abogado na talagang nagpupunta laban sa akin sa panahon ng mga negosasyon, at kapag nagrereklamo ako tungkol doon sa aming mga kaibigan, sinasabi nila na ginagawa lang iyon ni Taylor dahil siya ay nasaktan at kailangan kong maunawaan na mas mahirap ang diborsyo para sa kanya kaysa sa akin, at bigyan siya ng konting palugit. Kaya karamihan sa kanila ay palaging nasa kanyang panig at ito ay talagang hindi nakakagulat sa akin. Ngunit sa tingin ko ito ay medyo masakit na kahit sa isang sitwasyon tulad nito, kung saan malinaw na hindi ako ang mali, gusto pa rin nilang pumili ng kanyang panig.
Malalagpasan ko ito, ngunit hindi ko nakakausapin ang aming mga kaibigan muli. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari kay Taylor at sa kanyang nobyo. Alam ko na ang kasal ay nakansela, ngunit interesado rin akong malaman ang higit pa. Hindi pa siya nag-contact sa akin o kahit ano, ngunit may pakiramdam ako na gagawin niya, dahil naniniwala rin ang kanyang mga magulang na ito ay kasalanan ko at tiyak nakakausapin nila siya, at pagkatapos ay darating siya at sisihin ako at ito ay magiging isang malaking away. Ang pag-iisip lamang nito ay nagdudulot sa akin ng pagkabalisa. Update 2. Kumusta? Ito ay isang araw lamang pagkatapos ng aking huling update dito. Sinabi ko dito na tumigil ako sa pakikipag-usap sa aming mga kaibigan dahil lahat sila ay nasa panig ni Taylor. Hindi ko sila binablock, ngunit huminto ako sa pag-reply sa kanila. Hindi ko akalaing mapapansin nila agad, ngunit napansin nila at nagdesisyon na harapin ako tungkol dito. Mayroon kaming isang grupo ng chat na wala si Taylor. Siyempre, mayroon silang ibang grupo kasama siya at ngayon, isa sa aming mga kaibigan ay hinarap ako sa grupo at tinanong kung bakit ko sila iniiwasan. Kaya, nagdesisyon akong maging tapat sa kanila at sinabi na hindi ko gusto ang katotohanan na pinipili nilang sisihin ako kahit na alam nilang hindi ito kasalanan ko. Sinabi ko na ito ay napakahirap para sa akin noong panahon ng diborsyo dahil si Taylor at ang kanyang abogado ay talagang sinusubukan akong gawing masama at ito ay isang emosyonal na mahirap na oras para sa akin. Ngunit kahit na noong panahong iyon, sila ay nasa kanyang panig at ganap na hindi pinapansin ang aking nararamdaman. Sa pagkakataong ito, ginagawa nila ang parehong bagay muli at kakaiba. Sa pagkakataong ito wala akong ginawa maliban sa pagdalo sa isang kasal na ako ay inimbitahan at humiling na ako ay dumalo. Sinabi ko sa kanila na malinaw na, anuman ang mangyari, palaging nasa panig nila siya, at maaaring mukhang maliit at hindi mature, ngunit iyon ang nakakainis sa akin, kaya't ayoko nang makipag-usap sa kanila dahil patuloy lang nila akong sinisisi at hindi ko kailangan ang ganitong uri ng negatibidad ngayon. Tulad ng inaasahan, sa sandaling sinabi ko iyon, lahat sa grupo ay nagsimulang sabihan ako na ako ay nag-overreact at kailangan kong kumalma. Sinubukan nilang kumbinsihin ako na hindi ito malaking bagay at sinasabi lang nila ang kanilang mga tapat na opinyon. Wala itong kinalaman sa pagpanig dahil pinahahalagahan nila pareho si Taylor at ako. Hindi ko binili iyon at sinabi sa kanila na alam kong si Taylor ang paborito ng grupo at palaging magiging at okay na ako doon ngayon. Ngunit kailangan ko lang ng kaunting espasyo at oras na malayo sa grupong ito dahil ito ay nagiging talagang toxic para sa akin. Pinagsisihan kong ginamit ang salitang toxic dahil nagalit sila doon. Agad silang bumaling sa akin at tinawag akong toxic dahil ako raw ang sumira sa kanyang kasal at ngayon ay nagbibiktima. Naboard ako sa pag-uusap na iyon dahil pakiramdam ko lahat ito ay parang isang grupo ng kabataan sa high school kaya iniwan ko ang grupong iyon at binablock ko na sila lahat. Wala naman silang kinalaman sa kasal. Kung tatawagin akong toxic ni Taylor, tatanggapin ko iyon ng may kasiyahan dahil kahit papaano, siya ay involved sa ilang kapasidad. Ito ay magiging ridiculous ngunit hindi kasing ridiculous ng aming mga kaibigan na nagtatangkang gumawa ng drama sa akin mula sa wala. Malamang sila ay naboboard lang sa kanilang sariling buhay at gusto nilang magalit sa isang tao na ako. Pwede nilang ipagpatuloy ang pagkapuot, hindi na ito mahalaga sa akin ngayon. Update 3. Sinagot dahil nasa trabaho ako, kaya sinundan ito ng maraming mensahe na hinihingi na sagutin ko ang kanyang tawag at kausapin siya kaagad. Sa tanghalian, nagdesisyon akong tawagan siya pabalik at inihanda ko ang sarili para sa isang napakatinding pagtatalo na siya kong inaasahan, ngunit kakaibang hindi iyon ang dahilan ng kanyang tawag. Siya ay tunog na mas tahimik at kahit na medyo malungkot noong inaasahan kong siya ay galit. Sinabi niya na gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng bagay at gusto niyang gawin ito ng personal. Sa mga araw pagkatapos ng pagkakansela ng kasal, siya ay nararamdaman ng masama tungkol sa lahat ng bagay at kahit na ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay ginagawa ang lahat upang gawing ako ang kontrabida at ibigay ang lahat ng sisi sa akin, hindi iyon nagpapabuti ng kanyang pakiramdam dahil alam niyang hindi iyon ang totoo. Sa kanyang isipan, alam niyang ito ay kanyang sariling kasalanan, at maaaring subukan niyang gawin itong mukhang kasalanan ko dahil lang sa naroon ako, ngunit ang totoo ay gusto niyang mangyari iyon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang nobyo ay aalis dahil sa sinabi niya, ngunit sumang-ayon siya na kung siya ay nagsasalita pa rin tungkol sa akin sa kanyang pangalawang kasal, malamang na hindi pa talaga siya nakamove on sa akin.
Nakakapanibago itong marinig mula sa kanya, ngunit naramdaman kong ginhawa dahil sa wakas ay inaako niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi niya gustong pag-usapan pa ito sa telepono at sinabi niyang gusto niya akong makita, kaya nagtakda kami ng petsa sa ilang araw at magkikita kami para sa tanghalian at makakuha ng kaunting closure, sa tingin ko. Update 4. Kumusta kayong lahat? Kakauwi ko lang mula sa tanghalian, kasama ang aking dating asawa. Iyon ay isang pangungusap na hindi ko akalaing sasabihin ko, ngunit nandito na tayo. Ito ay medyo kaaya-aya, kahit na mayroong maraming hindi komportableng mga katotohanan na kailangan naming ilabas bago pa man magsimula ang tanghalian. Nagyakapan kami nang magkita kami at ito ay parang komportable at pamilyar. Pagkatapos ay nag-usap kami at ipinagtapat niya sa akin na talagang inimbita niya ako dahil gusto niyang magsalita tungkol sa akin at ipakita sa akin na hindi niya ako nami-miss. Ngunit ang totoo ay nami-miss niya ako araw-araw at ang lalaking pakakasalan niya ay isang tao lang na ginagamit niya upang makalimutan ako. Ngunit hindi ito gumagana at karapat-dapat siyang mapahiya sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa araw ng kanyang kasal dahil nagsisinungaling siya sa kanya at sa kanyang sarili. Ito ay isang kahila-hilakbot na bagay na ginawa niya sa kanya, at wala siyang sama ng loob laban sa kanila para sa sinabi nila noong araw ng kasal at ang mga bagay na sinabi ng kanyang pamilya sa kanya dahil sa katapusan ng araw, lahat ito ay totoo at walang paraan upang itanggi ito. Naramdaman kong medyo nahihiya ako sa iyon dahil siya ay talagang nagsasalita tungkol sa pagiging in love pa rin sa akin at alam kong hindi ako ganoon, ngunit ito ay isang pag-uusap na kailangan naming magkaroon kahit gaano pa ito kakomportable o ka-uncomfortable, kaya't pinagtagumpayan namin ito at sinabi niya sa akin na mahal pa rin niya ako at palaging mahal niya. Wala siyang magagawa tungkol doon, kaya tinanggap niya ito sa halip na subukang ipakita sa mundo na siya ay naka-move on na. Kinilala ko ang kanyang mga nararamdaman at sinabi ko sa kanya na, kahit hindi ko ito sinasalamin, masaya pa rin ako na may pagmamahal siya sa akin sa kanyang puso. Palaging maganda na malaman na ikaw ay minamahal. Sinabi ko sa kanya na, kahit hindi ko kayang mahalin siya sa parehong paraan, gusto ko pa rin siyang maging masaya at hilingin ko ang pinakamahusay para sa kanya. Siya ay umiyak at nang nakita ko siyang umiiyak, hindi ko napigilan ang mga luha ko dahil ito ay sobrang emosyonal at cathartic para sa aming dalawa. Nasayang namin ang maraming oras sa pagkapuot sa isa't isa at hindi sa tingin ko gusto pa namin magpatuloy doon ngayon na kami ay tumatanda na. Gusto lang namin na maging payapa ang mga bagay-bagay, iyon lang. Kaya't nangako kaming magpanatili ng ugnayan at ganoon kami nagpaalam. Hindi ko masasabing hindi ito naging mahirap para sa akin, mahirap. Ngunit sigurado ako na mas mahirap ito para sa kanya na bitawan ako, alam na marahil ay hindi ko siya mamahalin sa parehong paraan na mahal niya ako. Naramdaman ko na napakasama tungkol sa aking sarili, ngunit alam ko na hindi ito ang aking kasalanan at ito ay para sa pinakamahusay. Karapat-dapat siya sa isang tao na maibibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya at gawing tunay na masaya siya at sa kasamaang palad, hindi ako yon. Sinubukan kong maging taong iyon habang kami ay kasal, ngunit alam nating lahat kung paano iyon natapos. Mula noon, hindi pa talaga ako nakasama ng iba. Lumabas ako sa ilang mga date dito at doon, ngunit hindi ko lang iniisip na ako ay isang uri ng relasyon at walang masama doon, ngunit nais ko lang na si Taylor ay makahanap ng isang tao na nagnanais ng eksaktong parehong bagay na nais niya. Magiging mas madali para sa akin, nakalimutan siya kung alam kong siya ay kasama ng isang tao na mabuti para sa kanya.